Pamilyar ba sa inyo ang sitwasyong ito? Naghahapunan kayo at sa paanan ninyo nakaupo ang inyong mabalbon na alaga na tumitingin sa inyo ng may mga matang kayang tunawin ang inyong puso. Naiisip ninyo, ano naman kaya ang masama sa isang maliit na piraso mula sa mesa? Ang ganoong pagpapakita ng pagmamahal, ang munting pagsuko sa matamis niyang pakiusap ay maaaring maging daan sa kapahamakan para sa inyong alaga. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa tinatawag nating fast food para sa pusa. Tatalakayin natin ang 10 pagkain na mukhang inosente, ngunit sa totoo lang ay nakamamatay na lason para sa inyong pusa. At nangangako ako, talagang magugulat kayo sa ilang nasa listahan na ito. Bago natin simulan ang pagtalakay, mahalagang maunawaan ang isang simpleng bagay. Ang mga pusa ay hindi parang maliliit na tao. Ang kanilang metabolismo at sistema ng panunaw ay lubhang naiiba sa atin. Sila ay mga ganap na mandaragit. Ang para sa atin ay malusog na merienda, ay para sa kanila parang pagtatangkang lagyan ng tubig ang isang race car imbis na gasolina. Hindi lang talaga idinisenyo ang kanilang sistema para doon. Ang hindi pagpansin sa katotohanan ito ang pangunahing dahilan ng mga trahedya na nangyayari sa ating mga kusina. Ayan, buksan na natin ang ating blacklist. Sa pinakataas ng listahan, narito ang tunay na espiya sa kusina na halos kasama na sa bawat ulam. Ang tinutukoy natin ay sibuyas at bawang. Oo, yang mga sangkap na sa atin ay parang imposibleng mawala sa sabaw, adobo o anumang sarsa. Para sa atin, ito ay masarap na pampalasa. Ngunit para sa pusa, ito ay isang tahimik na mamamatay tao. Ano ba ang dahilan? Ang sibuyas at bawang sa anumang anyo, hilaw, luto, pinatuyo o bilang pulbos ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na disulfides at thiosulfates. Medyo komplikado pakinggan ang pangalan nila, pero ang epekto nito ay direkta at mapanganib. Pagpasok sa katawan ng pusa, inaatake ng mga sangkap na ito ang kanyang mga pulang selula ng dugo, ang tinatawag nating erythrocytes. Isipin nayo, ang erythrocytes ay parang maliliit na truck na nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Ngayon, sinisira lang ng sibuyas at bawang ang mga truck na ito. Dahil dito, hindi na sila makapaghatid ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang kondisyong ito ay tinatawag na hemolytic anemia. Ang mga sintomas ay maaaring hindi agad lumabas, kundi pagkalipas ng ilang araw. Ang inyong pusa ay maaaring maging matamlay, mahina, magkaroon ng hirap sa paghinga at mamutla ang mga gilagid nito. Sa malalang kaso, nagiging madilim at bahagyang pula ang ihi. At ang pinakamapanganib, kahit konti lang pero madalas na pagkonsumo, halimbawa kung dinidilaan ng pusa ang natirang sarsa sa plato, ay maaaring magdulot ng malalang pagkalason. Kaya tandaan ninyo, bawal ang kahit anong sabaw, sarsa o giniling na may kahit anong bakas ng sibuyas o bawang. Walang kahit anong pwedeng ibigay na may halong mga ito. Ngayon, pag-usapan natin ang paborito ng marami, ang mismong simbolo ng kaligayahan sa pagkain, ang chocolate. Ito marahil ang pinakakilala at sa parehong pagkakataon, ang pinakamapanganib sa lahat ng nasa ating listahan. Para sa atin, ito ay pampabuti ng kalooban, isang antidepressant na nakasiksik sa isang bar. Pero para sa mga pusa, ito ay isang napakalakas na lason na direktang tumatama sa pinakamahalaga sa kanila, ang puso at nervous system. Ang sanhi ng lahat ng ito ay isang kemikal na tinatawag na theobromine. Sa ating katawan, mayroon tayong mga enzyme na madaling nakakasira o nakakaproseso nito. Pero ang katawan ng pusa ay halos walang panlaban dito. Dahil dito, naiipon ang theobromine sa kanilang katawan hanggang umabot sa kritikal na antas at kumikilos ito
bilang isang napakalakas na stimulant. Ano ang mangyayari pagkatapos? Ang puso ng pusa ay titibok ng napakabilis. Magkakaroon ng panginginig ng kalamnan, pagkabalisa at pagsusuka. Sa malalang kaso, ang lahat ng ito ay maaaring mauwi sa kumbulsyon, koma at posibleng ikamatay dahil sa paghinto ng puso. At tandaan ang mahalagang patakaran. Mas maitim ang chocolate, mas mapanganib ito. Ang dark chocolate at baking chocolate ang naglalaman ng pinakamataas na dosis ng theobromine. Ang milk chocolate naman ay mas mababa ang theobromine pero nakakalason pa rin. Kaya, huwag bigyan ng anumang chocolate candies, cookies, or ice cream na may chocolate ang iyong alaga. Ilayo ang dessert na ito hanggat maaari sa iyong minamahal na alagang hayop. Ngayon, oras na para buwagin ang isa sa pinakamatanda at pinakaugat na mito na alam natin mula pa noong bata pa tayo. Sino ba naman ang hindi pamilyar sa larawan ng isang cute na kuting na humihigop ng gatas mula sa isang platito? Makikita mo ito sa mga cartoons, libro ng kwento, at maging sa mga greeting cards. Para bang perpektong tambalan ang gatas at pusa na gawa sa langit. Pero, sa kasamaang palad, ang katotohanan ay mas malayo sa inaakala at hindi ito maganda para sa tiyan ng ating mga alaga. Karamihan sa mga adult na pusa ay mayroong lactose intolerance. O, tulad din ng maraming tao. Ang sikreto, isang enzyme na tinatawag na lactase. Kapag bagong panganak ang mga kuting, gumagawa ang kanilang katawan ng maraming enzyme na ito para matunaw ang gatas ng kanilang ina. Mahalaga ito para sa kanilang buhay. Pero habang lumalaki ang kuting at lumipat na sa solidong pagkain, nagdedesisyon ang kalikasan na hindi na nito kailangan ng lactase. Bumababa ng husto ang produksyon nito o tuluyang humihinto. At dito na nagsisimula ang problema. Kapag umiinom ng gatas ng baka ang isang adult na pusa, hindi kayang tunawin ng katawan nito ang lactose, ang asukal sa gatas. Ano ang resulta? Ang hindi natunaw na lactose ay dumidiretso sa malaking bituka kung saan ito nagiging sanhi ng fermentation. Ang kalalabasan, kabag, gas, pananakit ng tiyan, at syempre, pagtatay. Sa madaling salita, kapag pinaiinom mo ng gatas ang iyong pusa, ikaw mismo ang nagbibigay sa kanya ng matinding problema sa tiyan. Bagamat nagugustuhan ng pusa ang lasa ng gatas dahil sa taba nito, ang pinakamabuting inumin para sa kanya ay palaging at mananatiling simpleng malinis na tubig. Ang susunod sa ating listahan ng mga delikadong pagkain ay tiyak na ikagugulat ninyo. Dahil pag-uusapan natin ang isang bagay na nakasanayan na nating ituring bilang simbolo ng kalusugan at mga bitamina. Ito ay ang ubas at pasas. Maliliit at matatamis na prutas na masarap nating idinadagdag sa mga inihurnong pagkain, salad, o simpleng kinakain lang ng padami-dami. Ngunit para sa mga pusa, ang tila inosenteng bungang ito ay isang nakamamatay na banta sa kanilang bato. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na matukoy ng mga siyentista kung anong eksaktong lason sa ubas ang nagdudulot ng ganitong reaksyon. Pero ang totoo, kahit ilang butil lang ng ubas o pasas ang makain ng pusa, ay maaaring magdulot ng matinding pagkasira ng bato. Ito ay isa sa pinakamabilis at pinakamapaminsalang pagkalason. Ano ang nangyayari? Ang mga bato ng hayop ay humihinto lang sa paggana. Hindi na nito kayang salain ang dugo at ilabas ang mga lason sa katawan. Mabilis na lumalabas ang mga sintomas ng pagkalason. Karaniwan, sa loob ng 24 na oras, ang pusa ay nagiging matamlay, nawawala ng gana kumain, at nagsusuka. Maaari itong uminom ng napakaraming tubig o kabaliktaran, tuluyang tumigil sa pag-ihi. Ito ay isang kritikal na kondisyon na nangangailangan ng agarang tulong ng veterinaryo. Kung walang agarang paggamot, halos wala ng pag-asang mailigtas ang pusa.
Kaya tandaan itong mabuti. Ngayon na at magpakailanman, ang ubas at pasas ay ganap na ipinagbabawal. Walang kahit isang butil, maging aksidenteng nahulog man o iniaalok bilang treat kapag may handaan o salusalo sa bahay namin, automatikong nagiging mapanganib ito para sa aming mga alaga at hindi lang dahil sa dami ng bawal na pagkain. Madalas, ang mas malaking panganib ay nasa mga baso. Ang tinutukoy ko, syempre, ay ang alak. Ang sa atin ay paraan ng pagre-relax at pagdiriwang ng okasyon, pero para sa pusa, purong lason ito sa likidong anyo. Ang katawan ng pusa, lalo na ang atay at bato nito, ay talagang hindi kayang iproseso ang ethanol. Kahit kaunting alak lang na para sa tao ay balewala, maaaring magdulot ito ng matinding pagkalason sa kanila. Hindi buong baso ng alak ang pinag-uusapan, kundi literal na isa o dalawang kutsarita lamang. Sapat na ito para magdulot ng malaking kapahamakan. Ano ang mangyayari sa pusa kung aksidente itong makainom ng alak? Ang mga sintomas ay halos katulad ng sa pagkalasing ng tao, pero mas malubha ang epekto sa kanila. Una, mawawalan sila ng koordinasyon, magiging pagiwang-gewang ang kanilang paglakad at malilito. Pagkatapos, maaaring magsuka, magtae at mahirapan silang huminga. Bababa ang temperatura ng katawan at babagsak ng husto ang blood sugar level. Sa pinakamalalang kaso, maaari itong humantong sa kumbulsyon, koma at pagtigil ng paghinga. Tandaan na maaaring maakit ang pusa sa matamis na amoy ng liqueur o alak. Kaya huwag na huwag iwanang walang bantay ang mga baso at agad na punasan ang anumang natapong patak. Ang pagiging mausisa ng pusa ay maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang nakagawian mong pampagising sa umaga na nagbibigay lakas at sigla sa iyo ay posibleng maging dahilan ng matinding panganib o kamatayan pa nga sa iyong alagang pusa. Pinag-uusapan natin dito ang caffeine. Hindi lang ito matatagpuan sa kape, kundi pati na rin sa tsaa, itim man o berde, sa kakao, sa mga soft drinks tulad ng cola, sa mga energy drink, at maging sa ilang gamot laban sa sakit ng ulo. Para sa katawan ng pusa, ang caffeine ay isang napakalakas na pampasigla sa central nervous system at puso. Kung sa atin, isang tasa lang ng kape ay sapat ng pampasigla, sa pusa naman, kahit kaunting dosis lang ay parang bombang sumabog ang epekto. Hindi lang kayang iproseso ng kanilang metabolismo ang ganitong uri ng sangkap. Ang mga sintomas ng pagkalason sa caffeine ay nakakatakot at mabilis na lumalabas. Sa loob lang ng kalahati hanggang 1 oras matapos makapasok ang sangkap sa katawan, ang pusa ay magiging hyperactive at balisa. Mabilis na bibilis ang tibok ng puso nito na maaaring magdulot ng cardiac arrhythmia o irregular na tibok ng puso. Tataas din ang presyo ng dugo. Magkakaroon ng panginginig ng kalamnan na sa kalaunan ay magiging buong kumbulsyon. Kaya huwag na huwag mong hahayaang lumaklak ang iyong pusa mula sa iyong tasa ng kape o tsaa. Pantayan din ang mga latak ng kape, mga tibag at nakakalat na butil ng kape. Para sa maliit na katawan ng pusa, kahit kaunting dami lang nito ay sapat na para makakuha sila ng nakalalasong dosis. Ang pang-umagang pampasiglang ito ay para lamang sa mga tao. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang nakatagong panganib na nagkukubli sa mundo ng mga produktong healthy at diet. Ito ay ang sangkap na tinatawag na xylitol. Maaaring hindi pamilyar sa inyo ang pangalan nito, pero tiyak na nakita nyo na ito sa inyong mga produkto. Isa itong popular na pamalit sa asukal na makikita sa napakaraming pagkain at inumin. Mula sa diet pastries, sugar-free chewing gum, toothpaste, candies, cough syrups, at marami pang ibang matatamis. Kung sa tao, ligtas na alternatibo ito sa asukal, pero para sa mga pusa at lalo na sa mga aso,
Isa ito sa pinakamapanganib na lason. Ang epekto nito sa kanilang katawan ay lubos na naiiba kumpara sa atin. Pagpasok ng xylitol sa dugo ng hayop, nagdudulot ito ng matinding paglabas ng insulin mula sa pankreas. Ang insulin, tulad ng alam natin, ang responsable sa pagbaba ng antas ng asukal sa dugo. Dahil sa abnormal at labis na paglabas na ito, bumababa ang antas ng glucose sa dugo ng alagang hayop sa kritikal na punto. Ang kondisyong ito ay tinatawag na hypoglycemia. Mabilis itong umuunlad, minsan sa loob lamang ng 30 minuto matapos makain ng produkto. Ang mga sintomas ay seryoso. Biglaang panghihina, kawalan ng koordinasyon, pagsusuka at panginginig, convulsions. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Sa malalaking dosis, matinding pinsala ang dulot ng xylitol sa atay na nagiging sanhi ng acute necrosis o pagkamatay ng mga tissues. Ang kondisyong ito ay karaniwang nagtatapos sa kamatayan ng hayop. Kaya naman, laging basahin ang mga sangkap ng produkto, lalo na yung may nakasulat na sugar-free, at siguraduhing hindi ito maaabot ng inyong mga alagang hayop. Sa larangan ng nutrisyon, laganap ang paniniwala na anumang hilaw ay sadyang masustansya at natural. Kaya naman, maraming may-ari ng alagang hayop sa kagustuhang ibigay ang pinakamaganda para sa kanilang mahal na pusa ay nagpasyang pakainin ito ng hilaw na karne, isda o itlog. Simple lang ang kanilang lohika. Sa kalikasan, ang mga mandaragit ay kumakain ng kanilang biktima ng hilaw. Ngunit madalas nating nakakalimutan na ang ating alagang pusa ay hindi isang ligaw na leon at ang karne na nabibili sa tindahan ay hindi naman sariwang nahuling daga. Ang pangunahing panganib ng mga hilaw na pagkain ay ang presensya ng bakterya. Pangunahin dito ang Salmonella at E. coli, Escherichia coli. Ang mga mikroorganismong ito ay karaniwang matatagpuan sa hilaw na karne, manok, itlog at isda. Para sa ating katawan na may mataas na antas ng gastric acid sa sikmura, maaaring hindi natin ito gaanong maramdaman. Ngunit para sa isang pusa, ang ganitong uri ng impeksyon ay maaaring maging nakamamatay. Kabilang sa mga sintomas ng salmonellosis or colibacillosis ang matinding pagsusuka, pagtatae, madalas ay may kasamang dugo, lagnat at dehydration or pagkatuyot, lalo na itong mapanganib para sa mga kuting at matatandang pusa na mahina ang resistensya. Bukod pa rito, ang hilaw na itlog ay naglalaman ng enzyme na avidin. Hinaharangan nito ang tamang pag-absorb ng biotin, isa sa mga bitamina sa B-complex. Ang kakulangan sa biotin ay maaaring magdulot ng problema sa balat at balahibo ng pusa, maging ng mga problema sa neurological. Kaya naman, kung nais mong bigyan ng karne o itlog ang iyong pusa, palaging siguraduhin na lutuin muna ito. Ito ang pinakasimple at pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang iyong alaga mula sa mapanganib na bacterial infections. Sa pagpapatuloy ng ating usapan tungkol sa mga hilaw na pagkain, may isang kategorya na kailangan talagang bigyang pansin dahil nagtatago ito ng dobleng panganib. Ito ay ang hilaw na isdang ilog. Dahil sa nakasanayan, maraming may-ari ng alagang pusa ang naniniwala pa rin na ang isda ang pinakamasarap o pinakamagandang treat para sa kanilang alaga. Ngunit, ang hilaw na isda, lalo na ang isdang ilog, ay maaaring magdulot ng matindi at permanenteng pinsala sa kalusugan ng inyong pusa. Bukod sa nabanggit ng panganib ng impeksyon mula sa bakterya at parasito na mas karaniwan sa isdang ilog kaysa sa isdang dagat, may isa pang nakatago at mapandayang banta. Sa ilang uri ng isda, gaya ng karpa, pike, at bream, ay naglalaman ng isang enzyme na tinatawag na thiaminase. Medyo siyentipiko pakinggan, pero ang epekto nito ay lubhang mapaminsala. Sinisira ng thiaminase
Sa katawan ng pusa ang thiamine, na mas kilala bilang vitamin B1. Ang bitaminang ito ay napakahalaga para sa normal na paggana ng nervous system at utak. Kasama ito sa carbohydrate metabolism at nagbibigay ng enerhiya sa mga cells. Ano ang mangyayari kung regular na kumakain ang pusa ng ganitong uri ng isda? Magkakaroon ng kakulangan sa vitamin B1 ang pusa. Ito ay magdudulot ng matinding neurological disorders. Sa simula, lilitaw ang mga sintomas tulad ng pagkawala ng gana sa pagkain, paglalaway, at dilat na balintataw. Pagkatapos, magkakaroon ng problema sa koordinasyon. Ang pusa ay magsisimulang madapa, matumba, at ihahapay ang ulo. Sa huli, ito ay maaaring magdulot ng kumbulsyon at ikamatay ng hayop. Sinisira ng pagluluto o thermal processing ang thiaminase na ginagawang ligtas ang isda. Ngunit tandaan, ang diet na puro isda ay sa pangkalahatan ay hindi balance para sa mga pusa. Pagkatapos ng masarap na hapunan, madalas may natitirang buto mula sa manok, baboy o iba pang karne at nakakatuksong ang ibigay ang masarap na ito sa pusa dahil natural sa mga mandaragit ang ngumuya ng buto. Pero dito, nagtatago ang isa sa pinakamapanganib na maling akala. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng hilaw na buto ng inunguya ng mandaragit kasama ang karne at litid at ng nilagang buto mula sa inyong sabaw. Kapag niluto ang buto, nilaga, pinirito, o inihaw, nagbabago ang istruktura nito. Ito ay nagiging malutong at madaling mabasag. Sa halip na mapudpod, ang ganyang buto ay nababasag sa maliliit, matutulis na parang labaha na piraso. At dito na nagsisimula ang pinakadelikado. Ang matutulis na pirasong ito ay maaaring malubhang makasira sa digestive tract ng pusa. Sa anumang bahagi nito, maaari nitong kalmutin o kaya'y butasin ang malambot na lamad ng esophagus, tiyan o bituka. Nagiging sanhi ito ng panloob na pagdurugo at peritonitis, isang nakamamatay na pamamaga sa loob ng tiyan. Bukod pa rito, ang mga buto ay maaaring maipit sa lalamunan at maging sanhi ng pagkasakal o bumuo ng bara sa bituka na magdudulot ng pagbara sa daluyan nito. Ang kondisyong ito ay nangangailangan ng agaran at komplikadong operasyon. Kaya tandaan ang simpleng panuntunan, walang nilagang buto. Kailanman. Hindi ito isang treat o pampagana, kundi isang potensyal na armas na sa hindi mo kaalaman ay ibinibigay mo sa iyong alaga. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang pagkain na sa mga nagdaang taon ay naging simbolo ng malusog na pamumuhay para sa tao, ang abokado. Madalas natin itong inilalagay sa salad, ginagawang guacamole, o ipinapahid sa tinapay. Sa unang tingin, tila puro benepisyo lang ang hatid ng berdeng prutas na ito. Pero para sa ating mga alagang pusa at marami pang ibang hayop, ang abokado ay isang lason. Sa lahat ng bahagi ng abokado, mula sa laman, buto, dahon hanggang sa balat, mayroong nakalalasong sangkap na tinatawag na persin. Hindi ito nakasasama sa tao, pero para sa mga pusa, maaaring maging lubhang mapanganib. Bagamat mas mababa ang kanilang pagiging sensitibo rito kumpara sa mga ibon, delikado pa rin ito sa kanila. Ang pagkalaso ng pusa sa persin ay pangunahing umaatake sa digestive system. Nagiging sanhi ito ng pagsusuka at pagtatae. Subalit, ang pinakamalaking panganib ay ang posibleng epekto nito sa puso at baga. Sa malalang kaso, maaaring magdulot ang persin ng pagdami ng likido sa dibdib at palibot ng puso na magreresulta sa hirap sa paghinga at sa kasamaang palad ay ikamatay ng alaga. Bukod sa pagiging nakalalaso ng mismong laman, mayroon ding mekanikal na panganib. Ang buto ng abokado, kung susubukang nguyain o lunukin ng pusa, ay maaaring magdulot ng pagkasakal o pagbara sa bituka. Kaya naman, kung mahilig ka sa abokado,
Siguraduhin mong hindi ito maaabot ng iyong balbon na kaibigan. Hayaan mo na ang superfood na ito ay manatili lamang sa iyong plato. Marami sa atin ang mahilig magpalipas ng gabi sa harap ng telebisyon kasama ang isang mangkok ng mani. Masarap ito at sa tingin natin masustansya rin. Ngunit kung may pusa na nakaupo sa tabi mo at interesadong nakatingin sa malutong na merienda, mahalaga na hindi mo ito ibabahagi sa kanya. Ang mani ay isa pang pagkain na hindi angkop sa dieta ng isang pusa. Una, ang mani, lalo na ang mga uri tulad ng walnuts, almonds, at pecans, ay napakataas sa taba. Ang lapay ng pusa ay hindi dinisenyo upang iproseso ang ganoong dami ng taba. Ang regular na pagkonsumo ng mani ay maaaring magdulot ng pancreatitis sa pusa, isang napakasakit at mapanganib na pamamaga ng lapay. Sa mas maliliit na kaso, maaari itong magresulta sa pagsusuka at pagtatae. Pangalawa, may isang uri ng mani na partikular na nakalalason sa mga hayop. Ito ang macadamia. Kahit kaunting dami lamang ng mani na ito ay maaaring maging sanhi ng panghihina, panginginig ng kalamnan, pagsusuka, at pagtaas ng temperatura sa pusa. Hindi pa lubusang nauunawaan ang mekanismo ng pagkalason na ito. Ngunit napatunayan na ang panganib nito. At pangatlo, huwag nating kalimutan ang mechanical na panganib. Ang buong mani, lalo na ang malalaki, ay maaaring magdulot ng pagkasakal kung susubukin itong lunukin ng pusa. Maaari rin itong pumara sa bituka. Kaya, gaano man kahabag-habag ang pakiusap ng iyong alaga, panatilihing sa iyo ang mangkok ng mani. Pero paano naman ang mga prutas? Alam na natin na nakamamatay ang ubas. Ngunit may isa pang grupo ng prutas na kailangan nating ilayo sa ating mga pusa. Ito ay ang mga prutas na citrus, lemon, orange, tangerine, grapefruit at dayap. Ano nga ba ang masama sa mga makatas at punong-puno ng vitamin C na prutas na ito? Para sa mga pusa, ang panganib ay nasa kakaibang amoy at sangkap ng mga ito. Sa lahat ng bahagi ng halaman ng citrus, sa balat, laman, puto at dahon, ay mayroong essential oils at mga sangkap na tinatawag na psoralen. Ito ang nagbibigay sa mga prutas na ito ng kanilang natatangi at malakas na amoy. At ang mga sangkap na ito mismo ang nakalalason sa mga pusa. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga pusa ay sadyang iniiwasan ang matapang na amoy ng citrus. Hindi talaga nila gusto ang amoy na ito. Ngunit kung dahil sa pagiging mausisa ay makakain pa rin ng kaunting orange or madilaan ang balat nito, maaari itong magdulot ng problema. Sa maliit na dami, malamang na magdulot lamang ang citrus ng iritasyon sa tiyan at bituka, gastrointestinal tract, na magpapakita bilang pagsusuka or pagtatae. Gayunpaman, kapag nakakain ng malaking dami ng laman, o mas delikado pa, ang balat kung saan pinakamataas ang konsentrasyon ng langis, ang pagkalason ay maaaring maging mas malala. Maaari itong humantong sa depresyon ng central nervous system, panghihina, kalungkutan, at maging photosensitivity, pagiging sensitibo sa liwanag ng balat. Kaya, kung nagbabalat ka ng tangerine, siguraduhin na ang mausisang ilong ng iyong alaga ay nasa ligtas na distansya. Aminin na natin, sino ba sa atin ang hindi natukso na pakainin ang pusa ng matatabang piraso ng karne o tira-tira pagkatapos magluto ng hapunan? Tira-tirang bakon, balat ng manok, o maliit na piraso ng taba. Parang ito ang perpektong treat para sa isang Maninila. Kasi nga, masarap at pampalusog ang taba. Pero sa totoo lang, ang ganyang mapagbigay na kilos ay diretsong daan sa isang napakaseryosong sakit. Ang tinutukoy natin ay pancreatitis. Ito ay pamamaga ng pancreas, isang organ na gumagawa ng digestive enzymes para tunawin ang pagkain at gumagawa din ng insulin.
Ang digestive system ng pusa ay sadyang idinisenyo ng ebolusyon para sa diet na mayaman sa protina at katamtaman lang sa taba. Hindi ito handa para sa biglaang fat bomb o labis na taba. Kapag napasobra ang taba na nakakain ng pusa sa isang upuan, ang pancreas nito ay nagsisimulang magtrabaho ng sobra-sobra. Naglulubas ito ng napakaraming digestive enzymes. Sa ilang pagkakataon, ang prosesong ito ay nawawala sa kontrol at ang mga enzymes ay hindi na ang pagkain sa bituka ang tinutunaw, kundi ang mismong pancreas. Nagdudulot ito ng matinding pamamaga at matalim, nakakapanakit na kirot. Nagkukuba ang pusa, tumatangging kumain, at nagsusuka ng tuloy-tuloy. Ang acute pancreatitis ay isang kondisyong nagbabanta sa buhay at nangangailangan ito ng agarang pagpapaospital. Kaya naman, gaano man kaganda ang pagmamakaawa ng inyong pusa, ang matatabang tira-tira ay dapat itapon sa basurahan, hindi sa mangkok niya. Minsan, ang mga may-ari ng alagang hayop na may pusa at aso sa kanilang tahanan ay nagtataka kung pwede bang pakainin ng kaunting pagkain ng aso ang kanilang pusa o kaya naman pabaliktad. Kasi sa paningin, halos magkamukha ang mga butil-butil na pagkain at halos magkapareho rin ang amoy. Kung naubusan ng pagkain ng isa at puno naman ang mangkok ng isa pa, parang ito na ang solusyon. Ang minsanan o paminsan-minsang pagpapakain ay hindi naman talaga makakasama. Ngunit ang tuloy-tuloy na pagpapakain ng pagkain ng aso sa pusa ay malaking pagkakamali na magdudulot ng malalang problema sa kalusugan. Sa kabila ng panlabas na pagkakahawig, ang komposisyon ng mga pagkain na ito ay lubos na magkaiba dahil gawa ang mga ito para sa mga hayop na may ganap na magkakaibang pangangailangan. Ang mga pusa ay obligate o sa madaling salita, 100% carnivore. Samantala, ang mga aso naman ay omnivore. Ang pangunahing pagkakaiba ay nakasalalay sa isang substansya, ang taurine. Ito ay isang mahalagang amino acid para sa mga pusa. Hindi kayang gumawa ng taurine ng kanilang katawan ng mag-isa. Kaya kailangan nilang makuha ito sa sapat na dami mula sa pagkain, lalo na mula sa karne. Ang mga aso naman ay may kakayahang mag-synthesize ng taurine sa kanilang sarili. Kaya sa pagkain ng pusa, idinadagdag ang taurine sa malaking dami, habang sa pagkain naman ng aso, halos wala nito. Kung ang pusa ay patuloy na kakain ng pagkain ng aso, magkakaroon ito ng matinding kakulangan sa taurine. At ito ay direktang hahantong sa pagkabulag dahil mahalaga ang taurine para sa kalusugan ng retina ng mata at sa dilated cardiomyopathy, isang nakamamatay na sakit sa puso. Ang puntong ito ng ating listahan ay nangangailangan ng labis na atensyon dahil hindi ito tungkol sa pagkain, kundi sa mga gamot na maaaring matagpuan sa inyong first aid kit ba o medicine cabinet sa bahay. Huwag kailanman sa anumang pagkakataon bigyan ang inyong pusa ng gamot ng tao nang walang pahintulot o reseta mula sa isang veterinaryo. Ang nakakatulong sa atin ay maaaring maging nakamamatay na lason para sa kanila. Ang pinakaprominente at nakakabahala na halimbawa ay ang paracetamol, na kilala rin bilang acetaminophen. Ito ay isang sikat na gamot sa lagnat at pananakit na halos matatagpuan sa bawat tahanan. Para sa mga pusa, ang paracetamol ay isa sa pinakamapanganib na lason. Isang tableta lamang ay maaaring maging sanhi ng kamatayan ng isang pusang may sapat na gulang. Ang atay ng pusa ay walang enzymes na kayang iproseso ng tama ang substansyang ito. Dahil dito, nabubuo sa kanilang katawan ang mga nakalalasong metabolites na nagdudulot ng doble pinsala. Una, sinisira nito ang mga cell sa atay na nagiging sanhi ng acute liver failure. Pangalawa, sinisira din nito ang mga red blood cells or erythrocytes.
ginagawang methemoglobin ang hemoglobin na hindi na kayang magdala ng oxygen sa katawan. Nakakapanindig balahibo ang mga sintomas ng pagkalason. Hirap sa paghinga, pamamaga ng mukha at mga paa, pangangasol ng gilagid, pagsusuka at koma. Ang kamatayan ay dumarating dahil sa pagkaubos ng hininga, asphyxiation at paghinto ng paggana ng atay, liver failure. Ganoon din ang epekto ng aspirin, ibuprofen at marami pang ibang gamot na matatagpuan sa ating first aid kit. Kung sakaling magkasakit ang inyong pusa, ang tanging tamang solusyon ay dalhin siya agad sa isang veterinaryo. Kung mahilig ka sa pagbe-bake sa bahay at paminsan-minsan ay gumagawa ng sarili mong tinapay, pie, or pizza, mayroon pang isang hindi halata, ngunit seryosong panganib sa iyong kuryosong pusa. Ito ay ang hilaw na masa na may lebadura. Ang bola ng masa na iniwan sa mesa para umalsa ay maaaring makahikayat sa iyong alaga dahil sa amoy at malambot nitong tekstura. Ngunit kung ang pusa ay makakain kahit maliit na piraso lang, ang magiging epekto ay maaaring lubhang mapanganib. Ang problema ay nakasalalay sa kalikasan mismo ng lebadura. Ang lebadura ay mga buhay na mikroorganismo na sa mainit at mamasamasang kapaligiran ay nagsisimulang gumana ng aktibo. Sumisipsip sila ng asukal at naglalabas ng carbon dioxide at ethanol or alak. At ang mainit, mamasamasang tiyan ng pusa ay isang perpektong inkubador para sa kanila. Ano ang mangyayari pagkatapos niyan? Kapag nakapasok sa tiyan, ang masa ay patuloy na umaalsa at lumalaki ang volume. Ito ay lumulobo, binabanat ang mga dingding ng tiyan at nagdudulot ng matinding sakit. Sa pinakamalalang kaso, maaari itong humantong sa pagbaluktot ng tiyan, gastric torsion, or maging sa pagkapunit nito, isang kondisyong nakamamatay. Ngunit ito ay unang bahagi pa lamang ng problema. Ang ikalawa ay ang paglabas ng alak sa proseso ng pagbuburo. Ang alak na ito ay sinisipsip sa dugo ng pusa na nagdudulot ng matinding pagkalason sa alak na may kasamang mga sumusunod na epekto: pagkawala ng koordinasyon, pagbaba ng antas ng asukal sa dugo, paghina ng paghinga, at pagiging comatose. Kaya, kung nagbibake ka, laging iwanan ng masa na umaalsa sa isang lugar na ganap na hindi maaabot ng iyong alaga. Kapag nanonood ng pelikula sa gabi, karaniwan ng may kasamang maaalat na merienda. Halimbawa, isang pakete ng chips, maaalat na crackers, popcorn o mani. At syempre, hindi maiiwasan ang isang kuryosong pusa na agad lalapit at gustong makibahagi sa iyong kinakain. Ang bigyan siya ng kahit isang piraso lang ng chips ay parang maliit na bagay. Pero ang sobra-sobrang asin ay mas delikado sa pusa kaysa sa tao. Ang katawan ng pusa ay likas na hindi sanay sa pagkain ng maraming asin. Ang kailangan nilang sodium sa isang araw ay napakaliit lang at madali nang matutugunan ng dekalidad at balanseng pampakain. Anumang labis na sodium ay malaking pinsala sa balanse ng tubig at asin sa kanilang katawan. Ano ang mangyayari kung malason sa asin ng pusa? Susubukan ng katawan nito na alisin ang labis na sodium sa pamamagitan ng paghigop ng tubig mula sa mga cells. Dahil dito, magdudulot ito ng dehydration, matinding pagkauhaw, pagsusuka at pagtatae. Pero ang pinakadelikado ay kung umabot na ang labis na sodium sa utak. Maaari itong magdulot ng malubhang sintomas sa utak at nervous system: pagkawala ng balanse, panginginig ng kalamnan, kumbulsyon at pagkakoma. Ang kondisyong ito ay tinatawag na hypernatremia at nangangailangan ito ng agarang medikal na atensyon mula sa veterinaryo para maibalik ang balance ng electrolytes sa katawan. Kaya't lahat ng maalat na pagkain mula sa ating mesa, tulad ng chips, hotdog, processed meat at inasnang isda,
ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga pusa. Dilatang tuna. Akala mo, ito na ang pinakamasarap na treat para sa alaga mong pusa, di ba? Isda kasi yan, at halos lahat ng pusa ay gustong-gusto ang amoy at lasa nito. Kadalasan, bumibili ang mga may-ari ng isang lata ng tuna sa sarili nitong katas o mantika na para sa tao talaga at ipinapakain sa kanilang alaga. Bilang napakadalang na treat, hindi naman siguro makakasama ang isang maliit na piraso ng tuna sa sarili nitong katas na hinugasan muna sa tubig. Pero, ang gawin itong parte ng regular na dieta ng pusa ay isang malaking pagkakamali. Una sa lahat, ang dilatang tuna na para sa tao ay hindi balansing pagkain para sa pusa. Kulang ito sa maraming mahahalagang bitamina at mineral na kailangan ng pusa araw-araw, tulad ng calcium, vitamin E, at ang taurine. Ang tuloy-tuloy na pagpapakain ng tuna ay magreresulta sa kakulangan ng mga sustansyang ito at bilang bunga, magdudulot ng malubhang problema sa kalusugan. Pangalawa, mayroon ding hindi magandang katangian ng tuna dahil isa itong malaking predator na isda na mahaba ang buhay. Naiipon sa mga tisyo nito ang mabibigat na metal mula sa kapaligiran, lalo na ang mercury. Para sa tao, hindi ito delikado sa katamtamang dami, pero para sa maliit na katawan ng pusa, ang regular na pagpasok ng mercury ay maaaring magdulot ng matinding pagkalason. Naaapektuhan nito ang nervous system at kidneys na nagiging sanhi ng kawalan ng koordinasyon at iba pang neurological na problema. Kaya, kung gusto mong bigyan ng tuna ang iyong pusa, piliin ang mga dilatang pagkain na gawa talaga para sa mga pusa at panghuli sa aming listahan ang isang bagay na kailangan nating pag-ingatan ng husto. Lalo na kung mahilig kayong magpulot ng kabuti sa gubat or bumili nito sa kung kani-kanino. Kabuti. Para sa tao, isang delikadesa ang kabuti. Pero para sa pusa, maaari itong maging huling kain nila. Ang problema sa kabuti ay mahirap tukuyin ang nakakain mula sa nakalalason, kahit ng mga eksperto. At para sa mga pusa, mapanganib, maging ang mga kabuteng itinuturing nating conditionally edible. Ang katawan ng pusa ay napakasensitibo sa mga lason ng kabuti. Ang pagkalason ay maaaring magdulot ng iba't ibang sintomas, depende sa uri ng kabuti. Ang ilang lason ay umaatake sa digestive system, nagdudulot ng matinding pagsusuka, pagtatae at pananakit ng tiyan. Ang iba naman, mas delikado, ay direktang sumisira sa mga internal na organo. Halimbawa, ang lason mula sa ilang uri ng nakalalasong kabuti, tulad ng death cap or fly agaric, ay sumisira sa mga selula ng atay at bato na nagiging sanhi ng matinding pagpalya ng mga ito. Ang kondisyong ito ay mabilis na lumalala at sa karamihan ng kaso, nauuwi sa kamatayan. Mayroon ding mga kabuti na naglalaman ng neurotoxins. Sinisira ng mga ito ang central nervous system na nagdudulot ng mga guni-guni, hallucinations, kumbulsyon, seizures, panginginig, tremor, at coma. Dahil ang pusa ay maaaring matuksong subukan ang kabuti, maging hilaw na nakuha sa gubat o lutong pagkain na may kabuti. Ang pinakamagandang panuntunan ay ang ganap na pag-iwas. Huwag na huwag silang bigyan ng kabuti at huwag iwanan ito sa lugar na madali nilang maaabot. Napakalaki ng peligro at ang kapalit ng isang pagkakamali ay maaaring nakamamatay. Kaya naman, naisa-isa na natin ang sibuyas, tsokolate, ubas, alak, at marami pang ibang mapanganib na pagkain. Parang napakahaba ng listahan at ang kaaway ay nakatago sa bawat sulok ng ating kusina. Pero alam nyo ba kung anong produkto sa inyong bahay ang pinakamapanganib para sa inyong pusa? Hindi ito kasama sa alinmang listahan ng mga nakalalasong substansya. Ang pinakamapanganib na produkto ay ang ating pagiging maawain bilang tao na hinaluan ng kakulangan
sa kaalaman. Ito ang kaisipang, ay, kaunting piraso lang naman. Ano naman kaya ang mangyayari? Ang isang piraso na iyan na ibinibigay ng paulit-ulit ang lumilikha ng mapanganib na gawi at dahan-dahan, ngunit siguradong humahadlang sa kalusugan ng inyong alaga. Hindi lamang sa isang dosis ng lason maaaring malason ng isang nilalang, kundi pati na rin sa regular at maling pagkain. Ang pinakamalaking banta ay hindi mismo ang produkto, kundi ang desisyon nating ibahagi ito. Tandaan, ang kalusugan ng inyong malambot na kaibigan ay lubos na nasa inyong mga kamay. Ang pinakamahusay na paraan upang ipahayag ang inyong pagmamahal ay hindi isang piraso ng longganisa, kundi dekalidad na pagkain ng pusa, malinis na tubig, at ang inyong atensyon. Nagsisimula ang kaligtasan sa kamalayan. Salamat sa pagtapos na iyo sa panunood ng mahalagang video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong ito sa inyo, paki-like at mag-subscribe sa channel upang hindi mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong ligtas na pampasarap ang ibinibigay nyo sa inyong mga alaga? Isulat sa comment section kung anong masustansyang pampasarap ang pinakapaborito nila. Bumuo tayo ng isang koleksyon ng ligtas na recipe para sa ating mga minamahal na alaga